Na ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sinasabi ko at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver. Pero tignan nyo dapat kabisado niya yan, ha? Dapat kabisado niya yan. Paano ginagawa niya? Tignan niyo yung mata niya. Ano binabasa niya? Kaya naman, kayo binayaran. Kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang man maniniwala sa una mong mga isinabi. Yo. Hindi totoo na ang nagpapanalo sa kay BP Inday ay siya. Ang totoo, Malayo. Oo, malabo, Atty. Tiquilla. Nakakahiya, oo. Pag sinabi nilang ang nagpanalo kay BP Sara ay ang Marcos, malabo. Nagkukumahog nga sila eh. Noong kailangan pa nilang pilitin si BP Sara, kailangan pa nilang suyuin sa Davao. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, nako po, breaking news ito. Kasamahan ni Mr. Bendalo. Ilalaglag na kaya siya dito. Yung kasamahan ho, kilala niyo ba si itong katabi ni Mr. Bendalo. Kasamahan ho niya yan sa CIS eh. Ang problema ho, paiimbestigan ho ng ombudsman. May anomalya daw ho, sabi dito sa balita. Ngayon, kung may anomalya, malamang ilalaglag niya si Bendalo rito. Pero siyempre, bago natin pasadahan ang mga balita ngayon, nandiyan po yung join button kung gusto mo sumali sa ating komunidad at doon sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. At special mention na Ma'am Pasita at Ma'am Charis, thank you very much po. More blessings to come ha. At ito na, ano ba yung mga maiinit na lumalabas na balita? Meron naman ho sila mga paandar dito na ito si Orly Gutesa daw, di umano, ewan ko kung di umano ito. Na bumaligtad na o nag-recant din. Totoo ba yung mga style niya? Ano kayo ng bugi? Ano to? Laban? Bawi? Ganun ba? O mas malaki ho ang offer? Baka mas malaki ang offer, ano? Kaya medyo dun bumapanig. Pero ang katanungan dito, pag nag-recant ho ba, di ba sinagot na ho yan ng spokesperson ng ombudsman na pag nag-recant ka, hindi pwedeng papanigan ka agad. Pag-aaralan ho yan. At tandaan nyo, tuloy ang kaso ni Martin kahit mag-recant at kayong mag-recant at mag-recant kayong lahat. Hindi ho, sinabi ho kasi dito ni Orly Gutesa, Mr. Orly, nangyari? Panibagong script ba ito? Hindi nyo na ho madadala ang taong bayan sa mga kwento nyo na magre-recant kayo para saan? Takpan si Martin sa kanyang kadurubuhan? Hindi nyo mapapaniwala ang tao. Pero anyway, mayroon pang mga bagay-bagay. Atty. Salpanielo at Ma'am Tiquilla, Malu Tiquilla, nagsalita ho dito. At siyempre, yung 16 na boto, kailan pa ba mababago ang threshold? Ayan ho, may paninindigan na sinabi rito na wala hong pagbabago yung threshold. Pero simulan natin ang usapin. Kung sakali ho ba ito breaking news na ito, ilalaglag na ba si Bendalo? Question mark. Dating kasamahan ni Erwin Tolfuk sa ACT-CIS, iniimbestiga ng ombudsman sa flood control. Aguy. Laking issue ito. Bakit? Kasama sa mga dating kasalukuyang mababatas na iimbestiga ng ombudsman. Kaugnay na umano'y conflict of interest sa mga flood control project. At iba pang proyekto ng
pamalaan si dating AXIS Party List Representative Edwick Yap na naging kasamahan ni Senador Elwin Mr. Bendalo. Nasabing party list mula 2022 hanggang 2025. Nako, Karudi, magandang kwento ito. Kung ako dito kay Edwick Yap, ikanta ko na. Kasi kung isipin nyo, yung salin ng mamang ito, biglang lumobo ng 400,000 daw, di umano, sabi ni Aling Ledesma. Pero nabalita ho yan. Totoo. Nagulat to ang sambayanan at nakuha niya daw ito sa kanyang pagiging news anchor o pagiging reporter. Ewan natin kung mapapaniwalaan nyo, yung 400 million, man, ang laking pera ho na, no? Andiyan doon yung comment section. Kayo ho ang sumagot yan. Kung maniniwala pa ba kayo? Ngayon, kung ang tanong dito, kung ilalaglag, kasi kung si Edwin Yap ang gigisahin na ombudsman at siya lang makakasuhan, ikanta niya. Tama. Pwede niya ikanta. Diba? Sabihin niya, yan. Yung senador na yan, si Mr. Bendalo, kasamahan ko dati, dapat paimbestigahan nyo rin. Nangyayari, bakit sila? Meron lang ba ditong tinititigan, o kwentong kotsero lahat ng ito? Mamaya, pag-uusapan natin yung pagbaligtad na naman nitong unang-unang 18 Marines. Nabibilang siya doon sa 18 Marines. Ang pinapahayag nitong ni Orlego Testa ay inutusan daw ho siya nitong ni former Congressman Mike Defensor. At inutusan din siya ni Senator Marcoleta. Totoo ba? Na kayo ng bugi Karudi Pati ba naman na ganyang issue gagawin yung pelikula? Una, maghahayag kayo. Ngayon, magre-recant kayo. Well, anyway, mamaya ho yan. Dito natin pag-usapan. Yung sinabi ni Torres Salpanielo, patungkol dito, saan? Ito, alamin natin. Kung nakaka-apekto sapagkat ang ating mga hukuman talagang generally hindi naniniwala sa recantation. Yun At merong mga kalakaran na kailangan mo patunayan mo na bago paniwalaan ang recantation mo. Kailangan probahan mo sa hukuman na kaya ka nagsinungaling ay napilitan ka lamang. Ikaw ay tinakot. Kaya naman ikaw ay binayaran. Kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang hukuman maniniwala sa una mong mga isinabi. Yun. Posibleng maisama sa plunder complaint laban kay dating House Speaker Martin Romualdez itong apat na sundalo na dating sundalo na nagrecant sa kanilang ibinunyag na maleta delivery scheme. Yan ang pinagplaplanuhan ngayon ng mga investigador ng Ombudsman. Sabi pa nga ng Ombudsman na una pa raw si Romualdez makakuha ng kopya ng recantation ng mga dating sundalo. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzalez. Hindi raw nakakalimutan ng Office of the Ombudsman ang paghahabol sa mga sangkot sa malalaking korupsyon sa flood control scandal. Yan ang naging paglilinaw ng tanggapan kaya ito biglang nagpatawag ng press conference Martes ng hapon matapos ang naranasang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Isang tanggapan sa nakaranas ng pagbayo ng malakas na hangin at ulan dahil sa sama ng panahon. Lalo na kahapon po na ito yung mga bagay-bagay na hindi mo pwedeng, alam mo, sinabi mo na affidavit, sinumpa mo sa laysay. Tapos, pag may nag-offer ng malaki, doon ka. Ano yun? Ano ka, sinuswerte? Ngayon, sabi ng ombudsman, sabi ng spokesperson na to si Nico, si Sir Nico, pag-aaralan po yan. Hindi porkit nag-recant ka, pakakampihan ka agad. Diba? Hindi naman porkit na, halimbawa, nag-recant ka, tapos naisipan mo, hindi naman totoo. Inano lang ako, parang pinainan lang ako. Ginamit lang ako, magre-recant ka ulit. Di ba, pwede. Tuloy ang kaso mo.
Akala naman ito ni Orly Gutesa, ganun din ang mangyayari sa kanya. Porket nag-recant siya, paniniwalaan siya. Malabo, boss, amo, manager. Meron ka ng unang salaysay na binitawan. Mahihirapan ka. Oo, patunayan yun. Bakit? Pinaniwala mo na ang mga taong bayan. Yung milyon-milyong Pilipino, pumanig na sa'yo. Tapos narinig mo lang na may offer daw di umano na 20 to 25 million. Gumo ka na. Panibagong script ba ito? Tapos ang tanong dito, di ba nilabas mo yung issue na yan? Ito nakakatuwa dito eh. Nilabas siya ngayon yan, lumabas siya ngayon. Tignan mo kung lalabas uli siya. Siya yung unang-unang nag-ingay eh. Siya yung unang-unang nag-ingay na kasama siya sa 18 Marines o Brave Marines na tawag sa kanya eh. 'Di ba? Ang ingay niya. Tapos, noong nakapagsalita na ho siya, meron siyang affidavit. Wala na. Isang beses lang siyang nagsalita, wala na. Ngayon ito, nabalitaan yung 4, nakatanggap daw di umano ng 20 to 25 million. Napag-isip, siguro gumawa na naman ng kwento ito. Gusto niya namang pumaldo, sabi ni Aling Ledesma, baka gustong pumaldo. Kaya, nag-recant. Ikaw ba naman, sa muko niya yung 20 to 25 million. Alamin natin dito sa balitang ito. Ito. Kanyang testimonya kaugnay ng mali-maletang pera north. Ito Ayan, pero totoo na nag-deliver siya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinilit lang daw siya na magsinungaling. Sa bagong sinumpaang salaysay, sinabi ni Gutesa na pinilit daw siya ni Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay Romualdez. Kapalit daw ito ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Dagdag pa ni Gutesa, noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. May inihanda raw na affidavit si Mark para kay Gutesa. Ang problema, ayon kay Gutesa, may mga nakasulat doon na hindi niya personal na nakita. Kabilang naman muna yung paghahatid niya ng mali-maletang pera kay Romualdez. At nang dumating daw sila sa restaurant, si Senador Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Gutesa, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. Nako, eto na. Dito na papasok na naman. Yung mga tagpi-tagping kwento. May panibagong script sila eh. Eto, tignan nyo mismong siya nagsasalita dito na meron daw in-offer na magkano si former Congressman Defensor sa kanya, pinangakuan daw ho ng pag-aaral. Ito. Dahil mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sinasabi ko at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver. Pero tignan nyo dapat kabisado niya yan, Dapat kabisado niya yan. Paano ginagawa niya? Tignan niyo yung mata niya. Ano binabasa niya? Nakakatakwa ko. Ang tagal mo hindi nagpakita sa media tapos nung lumitaw ka, ibang eksena na naman. Pugi ka. Maniniwala ba kayo na inoferan to ni akala ba namin brave ka? At ikaw ay tao ni Saldico. Bakit lumalabas? Totoo yung sinasabi ni Saldico. Tapos ngayon babaligtad ka. Pinatunayan mo sa statement mo na empleyado ka ni Saldico. Tumutugma naman doon sa sinabi ni Saldico. Tama? Ngayon, ano lumalabas? Pasisinungalingan mo. Ano ka ng toko naman Orly yan ba nagagawa ng 20 to 25 million? Sabi ni Aling Marie. Sa bagay. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ganyan? Ako ay pilitan sabihin
napilitan na sabihin para sa kanya. Sipin nyo paano niya basahin. Oo. Ito, hindi ako naniniwala dito. Opinion ko lang naman to. Kayo ho ba? Andiyan yung comment section. Pwede ho kayong mag-komento dyan. Kung ano yung palagay nyo sa nangyayaring ito. Dahil hindi nila nakuha mababagsak itong 14 o yung unang 10 na nakulong at still pa rin sa paninindigan. Yung 4 ay nakwentuhan na mayroong 20 to 25 million. Siguro nainggit siguro ang mama. Hindi natin alam. Wala pa tayong panigurado. Bakit ho siya nagsasalita laban naman kay kay Senador Marcoleta at kay former Congressman Defensor. Ano ang motibo? Ano ang dahilan? Ngayon, kung mas malaki ang offer dito, kasi siyempre ang naiipit dito si Balulong eh. Sino ba si Balulong? Siya ho yung pinaghahatiran ng pera. Meaning to say, malaki ho ang pera. Mali-maleta. Hindi lang 100 times daw di umano na hinatira ng pera, kaya paldo. So siguro, na-contact ito, di umano, merong offer na mas maganda at mas malaki. Di umano, sabi ni Aling Ledesma. O, tuloy mo. Sige po, sir. Kung ito ang paraan para makatulong ako, munggo ako dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus, sila mag-focus, sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari. Hindi ka makontak. Pwede ka naman lumabas eh. Ito isang maling, alam nyo, tignan mo si Atty. Baligon. Di ba? Tignan mo yung suporta ni Atty. Baligon dun sa 14 Marines. Naging 10 na lang. Naging 18, naging 10 na lang. Hindi ka ho ginamit. Hindi ka makontak, hindi ka lumabas. Di ba? Paano ka ginamit? Pwede ka naman laging sumama doon sa 18 Marines. Pwede ka doon sumama. Hindi ka nila makita. Tapos ngayon lalabas ka. Sasabihin mo, ginamit ka lang nila. Ano to? Comedy? Gusto nyo sabihin na kayo ang bida na naman. Anak ka lang to ako. Orly. Orly. Wag ganon. Hindi ka paniniwalaan ng milyon-milyong Pilipino sa kwento mo yan. Tignan mo yung 4. Yung 4 na nag-recant. Ano nangyari? Kakasuhan. Ang tanong dito, makakasuhan ka rin ng ombudsman. Mainit ang ombudsman kay Martin. Tandaan mo yan. Tapos doon ka papanig. Mainit na mainit. Oo. Hindi mo alam, pinaiimbestigahan na nga. Diba? Sabi doon ni Ombudsman spokesperson, kahit mag-recant ho sila, tuloy ang kaso. Hindi porket nag-recant sila, wala na silang kaso. Ano yun? Uy, naku, Karudi, baka mamaya na, sabihin mo, ay, binayaran lang ako. Babaligtad ka ulit. Anong kwento ito? Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isang pangreklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay May panibagong script sila dito. Baka mamaya nga. Gagawa na naman nila ng kwento na itong mga ito ay ano, nako. Alam na namin yan. Huwag nyo na kaming paandaran. So dito tayo. Maganda yung pag-usapan natin. Kung ano yung pahayag ni Attorney Prof. Tequia. Professor Tequia. Prof. Malu. Kasi
na nababalitaan nyo na mag-i-endorso daw ito si Pangulo ng kanyang manok. Ha? Totoo? Kahit mag-endorso kayo, wala ho kayo makukuha ang boto. Mahihirapan ho kayong kumuha rin ng endorso nyo. Bakit? Yung trust rating ho, lagapak. Yung Pangulo na mag-i-endorso, lagapak ang trust rating. Paano ho kayo mananalo niyan? Kung ako naman i-endorso nyo, wag na lang. Mag-i-independent na lang ako. Mag-i-independent na lang ako. Diba? Sige, alamin natin dito. Ang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Yan. Paano po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing meron siya, nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno, Prof? Mark, kita naman sa resulta ng mga surveys eh. Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito bang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko? Alam mo, pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay. Makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang. No? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mo may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula ng tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes nung nagre-elect. In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo sa kay BP Inday ay siya. Ang totoo, Malayo. Oo, malabo, Atty. Tiquilla. Nakakahiya, oo. Pag sinabi nilang ang nagpanalo kay BP Sara ay ang Marcos, malabo. Nagkukumahog nga sila eh. Noong kailangan pa nilang pilitin si BP Sara, kailangan pa nilang suyuin sa Davao. Para lang makakuha sila ng katandem na talagang yayanig. Yayanigin talaga. Landslide ika nga. So, nakuha nila yun. Kaya nga yung kanta ni Andrew hindi naman ang ibabaw yung kulay pula dun eh. Ang nangibabaw dun eh, oo, bagong Pilipinas, bagong muka. Oo, iba pala yung muka nun. Ha? Oo. Alam mo yung pinakamatindi doon? In the Sara, here we come. Ito na, in the Sara, here we come. Duterte! Doon nagsisigawan ng taong bayan. Pero yung kanta na malabo. Kaya malaking kasinungalingan na pag nag-endorso ito si Ngagba, yung Pangulo nila, makakakuha ng boto. No. Isa hong kasinungalingan yan. Mahihirapan ho sila, lalong-lalo na dito sa nangyayari ngayon. Una, arangkada. Ito yung arangkada na pinangako ng Pangulo para makakuha ang kanilang yes para magtandem. Continuity ng Bill Project. Pinangako ho yan ng Ngagba kay BP Sara. Plus marami pa.
Kaso, puro kasinungalingan na nangyari. At bukod doon, oo, nangako din yung Pangulo, ang daming kasinungalingan eh. Dito sa mga bagyo-bagyo, sa barko-barko, yung tubig ulan, ipunin, yung mga pagpaparesto kay Tatay Digong, pagpaparesto kay Senator Bato, lahat. Sa tingin nyo, ano sa tingin nyo? Kukuha pa ba sila? Makakakuha pa sila ng boto? Doon sa i-endorso nila? Yan. Diyan sila mawiwindang. Magugulat sila na talagang yung boto nila ay lumagpak na at pananatiling lagpak dahil nga sa nangyayaring ganyang bagay. Sila rin ang sumira dahil dito sa nakawan nangyayari na hindi nila kayang solusyonan. At ibabato lang nila dito kay BP Sara kasi nga takot na sila pagdating ng 2028. Ngayon, meron pa rin namimilit. Meron pa rin talagang gumagapang. Ayon sa balita, may mga post na ito daw si Mamang Quezon ay tinatrabaho o ano tawag doon? Ginagapang ay itong mga senador na nabanggit. Na nabanggit kahapon sa balita. Dalawang magkapatid, Senador Loren Legarda, pinipilit makuha. Susuyuin para mabuo nila yung D6. Mga unggoy. Mahihirapan ho kayo. Mahihirapan. Talagang hirap niya makakuha ng D6 na boto eh. Kung hindi nila gagawin yung suyuin o gapangin yung 2 bilyar at Senator Loren Legarda, hindi makukonvict si BP Sara. Ang tanong dito, pagdating ba ho ng tamang oras sa kampanyahan, lalabas ang trust rating. Alam niyo mangyayari dyan? Siguro mga kalagitnaan ng 2027, magpapasurvey na ho yung mga senator na yan. Papasurvey yan. Pag alam na nila na bagsak sila, gagawa ho yan ng kwento. Tandaan niyo yan. Unti-unti yan sasanib kay BP Sara. Ngayon, malalaman natin kung sino ang mga hudas na hindi pwedeng tanggapin. Alam naman natin, di ba? Ngayon, anong mahirap dito? Sira na pangalan nyo, tapos pupunta kayo sa Duterte. No way. Si BP Sara magtatalaga kung sino ang kanyang magiging slate for senatorial candidate. Ngayon, ito, balik tayo doon sa nangyaring threshold. Ano ho ba stand dito? Nananatili ho ba ang tindig ng threshold para makonvict si BP Sara? Alamin natin dito sa spokesperson ng sa palang noong July 16 was a calculated move on his part to really set the threshold and iset na 16 yung number of ultimate vote on the acquittal or conviction of the respondent. So hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon. So that is already set in stone for the meantime that it is not overturned by the Supreme Court. Now, if a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous a proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi Buti po naman. umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law. At yung 16 po yan, nakabase po yan sa Bayan versus Zamora na nagsasabi doon na mahirap talaga ang makuha ang 16, but the framers of the Constitution ensured that mahirap talaga dapat makapag-impeach ng isang impeachable officer because the impeachment court will necessarily cancel the mandate of the people who elected the impeachable officer. That's why it is made extra hard
Kaya 2/3 yan, hindi po simple majority. It was the intention of the framers of the Constitution to make it hard for the impeachment to happen. So, ang mangyayari nito, yung kakasasabi lang ni Attorney Tonggol ba? Tinggol. Ay, hindi ko, ano ba ang apelyido nito? So, anyway, yun pa rin. 16 pa rin Hindi naman porkit nakikita na nilang talo na itong prosecution, babawasan nila yung threshold. Huwag naman ganun. Pangit naman. Apakapangit naman kung ganun ang gagawin nila. So, lumalabas dito sa kwentong ito, sa balitang ito, na ganun pa rin ang lalabas. Hindi nila pwedeng baguhin. Kung gusto naman nilang baguhin, kailangan iakyat nila sa korte. Yun ang paliwanag dito. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, kung meron kang komento regarding din kay Gutesa, maaari nyo i-komento dyan At syempre, sa shoutout segment natin, huwag nyo kalimutan i-like, share ang video natin At salamat pala kay Ma'am Pasita and Ma'am Charis more blessings to come. At ito na ho yung shoutout segment natin. Special mention Ma'am Pasita, Ma'am Charis, at kay Ma'am Alice Quillaw. Ma'am Alice Quillaw, shoutout po sa iyo at kay Sir Arnel Lado, shoutout po. Ito, babasahin na natin sila. Minsan kaya po, sabi ko nga sa inyo, kay Ma'am Alice, kaya po siguro hindi ka na sa shoutout minsan, natatabunan. Kaya po, damihan niyo po yung pagkomento. Ignacio Santander, shoutout po sa iyo. Gina Aguirre, Helen Israel, shoutout po sa iyo. Felix Doromal, shoutout po Abid Fau, shoutout po sa iyo. Ramil de los Santos, Ma'am Mahare Ching, shoutout po sa iyo Laugh trip daw siya sa atin. Salamat ma'am. Kawai Mamita, shoutout po sa iyo. Celia Delen, Leo Madela Rossi, shoutout po sa iyo. Alice Quillaw, yun si Ma'am Alice Alice Quillaw again. Yan sinasabi ko sa iyo, ma'am. Damihan mo yung pag-komento. Vilma Hansen. Cecilia Den. Shoutout po sa iyo, Alice Quillaw again. Kita nyo. Di ba? Jeneline Ontinero. Shoutout po sa iyo, Papa Doy. Taxerie Reyes. Shoutout po sa iyo, sir. Moho Project. Martin Mansibang again, Orlando Balkin, Cristina Dosal, shoutout po sa iyo, live, okay, shoutout po Hermina Anguista, Christian Montane, Melchor Florese, shoutout po Fernando Lagmay, Arnel Lado, shoutout ulit, Israel Doronyo, Soy Lapides, shoutout po Christian Montanes, Milagros Dadap, Soy Padisa, Rudy Ramirez, Isoy Lapides again, Reynante Mendoza, Sagbot, si Ma'am Sagbot, shoutout po sa iyo Bella Alvaro, shoutout po sa iyo. Lay Santos, Nidera Monski, shoutout po sa iyo. Edgar Tuson, Elsie Chu, shoutout po sa iyo, ma'am. Sabina Castillo, Emma Elevasco, Ma'am Amira Timberlake, special mention ka din, ma'am. Shoutout po sa iyo, Emma, Sabina Castillo again. Romulo Dina Magracia, shoutout po si Sarah sa Iloilo Bacolod, shoutout po sa iyo. Bella Alvaro Rambi, Gomnya, shoutout po sa iyo, Bella Alvaro again. Ma'am Veronica Peralta, Ma'am Lourdes, shoutout po sa iyo, mula to sa California, abroad dito si Ma'am Lourdes Elmar Aguilar, Christy Damalerio, shoutout po sa iyo, Kiko Man Vital, Ma'am Malu Survivor Mix Vlog, shoutout po sa iyo. Ma'am Julie Sugiyama, Trust Team, shoutout po sa inyo, And Ma'am Sel Nagal, ayan, shoutout po sa iyo, Yan, kung mabot ka sa shoutout segment natin, ako naman ho ay maglalambing. Please like and share nyo ating video at tatadarin nyo ng like at comment. Hanggang sa muli, bye-bye!